Yan, magandang hapon mga ka-builders yan. Shout out sa mga yung mga sumusubok pa rin yan. Nabigyan natin ng idea yan. Kamenos na sila ng maraming malaking gastos sa materyales sa pag-iislab. Yan, diretso kisame na. Tinuturo natin yan one by one. Kita sa mga videos yan. Makikita nila kung paano siniset up yung tubular, after tubular, pintura, bago mag-insulation, magsahig, bago magsahig, insulation yan. At yung paano paano ang pag-aanilyo, U-bar para wala nang kahirap-hirap sa pag-aanilyo. Shoutout kila Ma'am Jem, yan, kila Ermat sa Bacoor, yan. Kay Utol pala, kay Utol Nail sa Batangas. Belated happy birthday ng ating Utol. Yan, shoutout sa mga yan, yung mga nagla-like and share sa ating yan, mga update videos ng ating Zero Kahoy, Zero Pako building concrete slab yan, with ceiling, diretso kisame. Wala na pong salo, buong flooring, walang kasalo-salo po yan. Ilang beses na, maraming video napapanood nyo na po yan. Gaano po kabigat ang slab. Yan po yung tumapos sa magastos na kahoy. Siyempre yung pagsusurbol ng sinauna tradisyonal, talaga namang hindi basta-basta ang pagsusurbol nun ng kailangan surbol ang nun, ang mga brace, tukod, nakasalo. Yan po yung tradisyonal na magastos. Yan po yung tumapos sa magastos na kahoy. Yan yung ulit-ulit natin sinasabi, yan yung ating tubular 2x3. Yan po, ang spacer lang po niyan 1 feet 30 cm. Ganyan po. Basta ceiling setup po. Buong 4, isang buong plywood po yung gitnaan po sila ng seroho. Ganun po. Katulad din po ng same din po sa pagsisiling. Ganun na ganun din po. Para po yung sinasabi nating double ceiling, may kisame na, double ceiling, naka-setup na po, naka-prepare na. Wala na pong aanuhin pa doon mga gagawing maraming setup para mapatibay ang kisame, at nandun na po nakaprepare na yung tubular. I-rebit lang po yan, o i-screw, pakatibay na po. Wala na po yung magastos na maraming materyales sa pagkikisame yan. Instant may ceiling na, double ceiling, nakaprepare na yung ganun pa rin po yung ating yan yung ating yan, yung spacer natin, naka U-bar po, anilyo natin, 8 bakal po yan. Yung ating beam, yung ating cross, U-bar po yan, para walang kahirap-hirap sa pag-anilyo. Yan po yung winakasan natin, yung napakahirap na proseso sa pag-anilyo yan. Yan, wala pong kahirap-hirap po. Ubod ng tibay po yan. Mas higit na mas matibay po yan kumpara dun sa yan, yung sinauna, yung tradisyonal. Shortcut yung mga baka, layo-layo. Yan po ang tradisyonal Tapos ang daming kahoy ng mga forma, mga sidings, yan. Ganun po talaga Kaya po, yan. Yun po yung ating winakasan, yung mga magagastos na yan. Na lang naman siya, yung tibay niya, light lang, light. Kasi nga po yung spacer malalayo. Unlike po sa sa ating na-discover, yan po. Anilyo, wala pong kahirap, nakaset na po yan. Yung ating cross or biga, runner, nakaset na po yung biga. Yung bakal, isushoot na lang po yung anilyo. Make sure na naka-level po yun. I-level nyo na lang po yun. Wala na po kayong ibang gagawin doon, kundi i-level po yung bakal. Bago po mag-anilyo na walang kahirap-hirap. Yan po, naka-U-bar. Wala na pong kahirap-hirap. Yung unlike sa traditional, nilulusot mo na kasi buo po yun, katulad po niya buo po yun, natural, bibilangin na po yun, isushoot na po yun bago
mano-manong iaangat yung ano, ia-align yung crossbeam or runner. Nakasabit na po yun. Yun po yung pahirapan ng pag-anilyo, yung traditional na ginagawa. Hanggang ngayon talagang yun pa rin ang proseso nila sa pag-aanilyo. Yung mga walang malay sa ganito po, yan. Kaya mga nakapanood po, yan. Talagang yun, na-prove nila, napatunayan nila. Talagang yun nga, yung mahirap na ginagawa nila, madali lang pala. Iyuyubar lang pala yung anilyo. Ilang dekada ng pahirapan, minana pa sa mga nauna yung mga proseso na yun. Ganun lang pala. Kaya pasalamat sila sa atin at ang laking idea yung nai-share natin sa kanila. Tsaka mas matibay, mismo sila nagsasabi, mas matibay nga talaga naman. Mas matibay, unlike dun sa traditional na pag-aanilyo, proseso ng pagbibiga. Yan po. Yan po, bubuhusan natin yan. Wala pong salo yan. Yan po, yung forma natin, yung plywood. Yan po, nakatali lang po yan. GI wire, single GI wire. Wala pong ibang mga kahoy, mga sinapi dyan. Mga kung ano-ano pa mga chichiburitche na ginagawa dyan. Wala na pong ganun. Yan po, i-align lang po yung bakal. Make sure na nakalibel, maayos po. At dito po, nilalapag yung tubular pala. Dito po, yan. Diyan po, nilalagay, sinushoot. Yan, 30 cm, 30 cm, then pang 4 feet po. I-divide nyo lang po yun, yung buong plywood. 4 feet. Sakto po, gitnaan dapat. Para sa siroho, yun, same din po. Ganun na ganun sa ceiling. Parehas na parehas po siya. Kung paano po pag-setup na ceiling, siroho, gitnaan, ganun din po. Ito po, tubular na, mas matibay pa po yan sa metal paring. Di ba, parts, no? Yan po yung lalapagan ng ating kisame. Doon po sa sinauna sa traditional, nakahang po 'yon, di ba? Nakababards, nakahang 'yon. Metal frame. Nakahang 'yon. Kailangan po sureball ang pag-hanger po noon. Nung traditional na pagkikisame na yun, hindi po basta-basta 'yon. Pag nagkulang kayo ng hanger doon, bagsak 'yon. 'Yun po yung traditional. Ang gastos na, ang hirap pa ng proseso. Oh, ganun po 'yun. Yung tinatawag nilang yung dinagdagan nila ng pampatibay ng ceiling, yung C-channel. Yun po yung na-invento nila. Kailangan may C-channel, okay. Pero ganun pa rin po eh. Magastos. Yan po, wala o, tibay po. Ubod ng tibay po dun sa dinagdag nilang materyales na para dun sa pagsisiling, yung C-channel. Na lock po yun eh. Para pag nilambitinan po, yun po yung umahawak. Nakaribit po yun. Yun po yung sinauna. Yung traditional. Yan po. Yan. Yung mga yan, pinapakita po natin, sinishare po natin yan. No? Paano mag-anilyo, yan. Ganyan po, U-bar. Kung ano pong sukat ng biga nyo, ganun po, naka-U. Wala pong kahirap-hirap kayo magbiga. Yan. Dapat po yan, 3 inches po ah. Huwag layo-layo. Dapat. Ganyan po. Alam nyo na po yan kung anong ibig sabihin ng ganyang spacer, kung gaano siya katibay, kung gaano siya katindi, kung gaano siya kaigting, yung igting po, kung gaano siya ka-heavy. Talagang kaya po bakit walang salo. Bakit walang salo, walang tukod? Kasi ganyan nga po yung spacer ng distansya ng ating anilyo. Kaya sobrang po, sobrang igting, sobrang tigas po niya, no? Hindi nyo po mabababayan, no? Sobrang tigas po niyan. Unlike po doon sa layo-layo, maluwang po. Alam niyo naman po 'yon. Maluwang yung yung anilyo kasi sinauna po yung gawa eh. Mga traditional. Ganun po talaga, lalo na sa mga mga urban areas, yan, ganyan po. Sa mga privates, minsan ganun din. Makikita natin sa mga housing. Layo-layo rin yung anilyo ng poste, biga. So, dadaanin lang po sa pini, sa pintura, sa tiles. Pero yung laman ng loob ng structure, ay talaga namang kaya pag nagkakaroon ng magnitude,
Yun po, nagka-crack yung mga ano, tumatabingi yung mga poste. Kasi siyempre magnitude po yun, talagang ano po yun, pinakamalakas po sa lahat yun. Ngayon, ganyan po ang proseso para po matibay sa magnitude. Ganyan, para wala pong react yung concrete, yung buhos, yung konkreto. Tsaka wala po mahuhulog na semento. Kasi nga po salon-salo siya, busog na busog siya sa anilyo. Kaya ganun po magiging tendency niyan. Yun po yung magiging reality niyan. Wala na po kayong pagsisisihan pag ganyan pong proseso. Pag binuhusan na po yan, wala na po kayong pangihinayangan. Wala na kayong pagsisisihan, wala na kayong pangihinayangan na nag-aalangan kayo na hindi kayo makapag second floor kasi kulang-kulang yung bakal, di ba no? No. Hindi nakapag-poste diyan kaya wag mag-second floor kasi kulang-kulang nga. Dapat po nung una pa lang habang tumatagal po kasi ang panahon, nagmamahal ang alam niyo na, ang labor, ang materyales, kaya po yan. Kasi sino lang naman po bumili ng 8mm na bakal, oh, kasi wala na pong kahoy. Yan na po, bubusugin na lang po yung poste ng anilyo at yung biga. Yan po, nakita nyo po yung mga sidings natin, oh. Ayan, wala po mga kahoy, oh, Pards, oh, gumagalaw-galaw. Pero wala pong lumabas dyan. Walang lumuhang halo dyan. Ayan mo, gumagalaw. Walang gumalaw na halo o ano dyan. Sa mga traditional, kung ano pang kahoy na forma nilalagay nila dyan. Ilalapag lang naman yung halo. Anda may nilalagyan pa ng frame ng ano, mga kukulamber. Opo. Para yan ilagyan pa ng mga kukulamber at pako. Grabe naman. Napakatagal po nun. Ayan po, tatabas lang tayo ng ano, 4 po yan, oh. Lampas nyo na para sigurado. Guguhitan lang naman po yun, eh. Kukunin nyo lang yung 4. Yung 4 inches na buhos. Yan, ganyan po yan. Mga ka-builders, mga ano, yan. Ka-concrete slab, no more nails. Yan, ganyan po yan. Yung pahirapan po na ginagawa sa ano, traditional. Yan po. Ganyan lang pala kadali, sabi nila. Kaya natutuwa po sila, yung mga yan, yung talagang mga nakapanood at nakita nila yung proseso. Ganun lang pala. Mas matibay pa. No, Pards, no? Mas matibay pa. Kaya ano yan, nakameno sila ng malaking ano, malaking materials. Nawala yung kahoy at yung pako. Yan. Final na po ng ating flooring pala. Yan. Yung ating flooring. Yan. Ang sukat po nito ay 4 by 7 meters po. Yan. Except lang po itong hagdanan. Siyempre hagdan po eh. Dito lang. 4 by 7 meters yung flooring. Malin total po nito ay 28 square meter po. 28 square meter yung ating binuhusan. Less na lang po itong hagdanan. Itong ating exit stair. Yan pa rin yung ating kasama, si Pards Ruel. Yan, kami pa rin dalawa. Wala na pong iba. Kami pa rin dalawa ang maano nito, kumakamada. Yung last na halo po namin na mix, umubos muna kami ng 3, final 3, kinulang pa po. Ay 2. Umubos pa po ng 4. 4 pa yung final, 4 na semento pa. Yan po, nagbawas na kami ng graba, ganun po. Pag final na po at manipis na lang, titingnan nyo po maigi. Huwag na po kayong magagraba. Doon po sa umpisa, talagang kung ano po, yung halo po, 1, 2, 3, yan. Huwag pong titipirin sa ano. Huwag po yung matabang. Dapat po yung lugaw pag nagmix po. Pag nakita nyo pong ano na, tingin nyo malambot na, hindi pa po, kailangan po lugaw, masabaw. Para po wala siyang leak, wala siyang tagas. Tsaka huwag po kakalimutan maglagay ng Sahara, waterproofing, yan, Sahara po, yung quick dry, Sahara mix. Yan. Pag nag-prepare na po ng buhangin, pwede na po natin ilagay yung ating yan,
yung quick dry nating Sahara na waterproof, water sealed yan. Bago po lagyan ng semento, bago i-mix. Para po mix na mix po yung ating Sahara doon sa ano, sa semento at buhangin yan. Final na po, tapos na yung ating buhos. Tinitinis lang po, ganyan po tayo magano. Hindi po wrap, pagbuli po niyan, yan, papakatasan pa po yun para po maganda ang flooring. Pakatas po para maganda po ang flooring, hindi po magaspang. At madali walisan po. Kahit walis tambo o yung brush na walis, maganda po walisan. Tsaka hindi magaspang sa paa. Yan, dapat po after buli, rodela, yan po. May rodelang bakal kayo, okay. Kung wala po, yan, kutsara po. Papakatasan lang po yan para maganda po yung ano, quality ng flooring. Wag po yung binubuli lang tapos iiwan. Tapos sasabihin itatiles naman daw. Hirap po ano yun, walisan. Yan, ganyan po dapat. After bully po, maya maya po papakatasan na po yan. Papakatasan na po. Maglalagay lang ng plywood. Plywood po, plywood atras. Po, mga sightings natin, wala. DIY, yan po, pinapakita natin palagi paano. Susukat lang po, 4 kung ano. Basta susukatin po. Kung okay lang po kung lampas, okay, basta kunin nyo lang po yung number 4, kung ano po yung klebe doon. Yan, yan lang po kasimple yan. Wala pong lumobo dyan, bumuntis, wala po. Lumuha, wala. Unlike po dun sa traditional, ang dami ng kahoy, ang dami ng pako, pag binuhusan, wasak. Ulit na po nangyayari, ang dami na po natin i-repair na ganun. Pinaulit ng ano, nagpagawa. Kasi puro ano yung biga at poste, puro lobo po. Kasi layo-layo po yung anilyo. Tapos bibiglain ng buhos. Yan, ganyan po yan. Final na po, tapos na yan. Nabuli na po, maya-maya po, ano yun na po yan. Papakatasan na po namin yan. Kutsara, yan, rodelang bakal. Yan, ganda po ng flooring. Yan. Para po ang flooring ay makinis. Masarap sa paa po. Hindi siya magaspang na yung wrap finish. Yun po yung wrap po, yung pagbuli, yan po yung wrap. Pag pinakatasan po yan, ang ganda po ng flooring yan. Kahit matagal pa po yan bago i-tiles, wala pa pong budget, at least yung flooring po maganda, maayos. At masilyado po siya, hindi magaspang. Madali walisan, madali linisin. Shoutout sa mga parts pa rin natin dyan, yan, sa ano, sa mga utol ko. Sa yan, sa ano, Kalamba, kay Jane, sa Lancaster, kay Stephanie, yan, shoutout sa mga utol, sa mga parts natin yan, mula Santa Maria, Pami, Laguna, Longos, Lumban, yan, Paite, yan, dami tayong mga parts yan na nakasama natin sa ano, nakasama natin sa Builders Zero Kahoy, no more Coco Lumber, no more nails yan, mga nakasama natin yan. Diretso kisame, tapos na ang kisame bago magbuhos. Goodbye na po sa magastos na traditional na pag-i-slab. Wala na pong ganun. Na maalam na po tayo dun sa magastos na yun, na masyadong pinahirapan na. Magastos po talaga. Yan po. Ganyan po katibay ang tubular, oh. Wala pong salo yan. Gaano po kabigat yung buhos po na. Pinagtawanan lang po ng tubular namin.
Pinagtawanan lang po. Basta spacer po. Ganun ha. 30 cm. Depende po. Kaya naman po 40-40. Okay po yun. 40-40. Basta po buong plywood. Gitna. Ganun lang po. Si Rojo. Yan po. Make sure na naka-straight po yung mga tubular bago po maglagay ng sahig. Yan po. Make sure. Copy na po yun. Alam na po yun. Para ka lang nagsiset up po ng bubong. Ganun. Dapat diretso siyempre. At dapat po pag naglagay ng pamakuan, text screw kung bakal, ay di nakasentro po pag ginuhitan, hindi tabingi yung tabingi yung mga parlina o yung tubular na gagamitin sa pagbububong. Ganun din po dito. Bago po yung sahig natin, yung kisame, wag po kakalimutan ni black screw. Yan, lalak lang po kung ilan gusto nyo. Bago mag-insulation, yung ating double-sided, kung 5mm, 10mm, pwede po. Yan po, yung mga sumusubok na gano sa atin, nag-message yan. Papasalamat na yan. Talagang buti na lang napanood nila yung ating papasalamat sila at nakita nila at binigyan natin ng guide. Ganun lang pala, napakadali lang pala, walang kahirap-hirap daw. Unlike dun sa sinauna, talaga madugo. Madugo na nga yung materyales. Madugo pa yung paglilibor, yun wala na. Pati sa forma, yan. Wala pong kahoy o pako na nakatusok dyan, wala po. Kahit bulok na kahoy, pako, wala pong makikita dyan. Ganyan po natin minakasan. Yan po yung nagwakas yan, paulit-ulit natin sinasabi, yan tubular po. Gusto nyo po stainless, okay, walang problema po. Nasa inyo po, yan. 2x3, 2x4, pwede po, walang problema. Ayos po yun. Basta pinakita mo na po yan. Kung saan siya ini-install, yung tubular, doon po siya ini-install. Doon siya tinutuhog, sinushoot po, nakahiga po yan. Nakashoot po yan sa biga, sa crossbeam. Doon po yan nakalusot. Gusto nyo po idikit sa biga, sa runner, pwede po isagad na. Wala pong problema. Gusto nyo mag-spacer, depende sa laki ng ng isa sidings, yun po, bigyan nyo siya ng allowance. Yan po, huwag kakalimutan palagi mag-sidings ng dowels po, yung mga dowels natin, sa paghahalo blocks. Yan po, huwag kakalimutan. 40-40 po dapat, wag po yung yan, yung iba, layo-layo, 40-40 po dapat yung spacer, distansya ng ating dowels po, para sa hollow block. Building po dapat, building standard yan. Yan, unlike po doon sa iba, shortcut doon po. Pagdating doon, halos 1 metro yung layo ng dowels. Kaya po pag nagmagnitude, tumba yung pader. Kasi kulang-kulang yung bakal eh. Yan po, dapat po ganyan. Wala na po tayong pagsisisihan dyan. Mura pa naman po ang cost materials ng mga steel bar ngayon. Ngayon po, semento, medyo nagmura ang semento. Bumababa, tumataas. Tapos na po yung final na namin yan. Titinisin na lang po yan. Yan, ipaplansyahin na lang po. Yan. Ganyan po ang bully, Yan po yung mga traditional. Pag bully po, iwan. At itatiles naman daw, Di ba? Ang pangit pag ganyan po yung flooring, magaspang. Maya-maya po yan. Papakatasan lang po yung ganun lang po. Para kung ilang years nyo po yan bago i-tiles, magka-budget yun, tsaka nyo lang po ipa-tiles. Kung ano pong gusto nyo. Okay na po. Yan, mag-iingat lang po palagi sa pag-set up ng ating siro kahoy, siro pako. Yan, mag-iingat palagi. Lagi pong magdadasal. At yung aapakan po, palagi po titingin sa tubular. Pag nagsasahig po kayo, yan, inaano natin. Nire-remind natin yung mga sumusubok, yan, palagi pong aapak. Kasi baka po mamaya, yung nabili nilang plywood ay manipis. Umapak sila sa gitna, magkakrak po yun. Dapat make sure na nakaapak po sa tubular. Pag nagsiset up po ng kisame. Pag may banig na po yan, okay na po, kaya tumakbo na kayo. Wala nang problema. May banig na po yun, may mating na okay na po. Mag-iingat po palagi at wala na pong yan. Wala na pong ibang gagastusin.
Nawala yung kahoy, yung pako, nawala na po. Yan, after po niya, yan, sidings lang po. After nito, yan. Sunod na araw, alis na po yung mga sidings niyan. Nire-release lang po yung ating single GI wire. Ganun lang. Yan, ganda po ng ng flooring. Unahin po palagi pagbuhos, wag po yung sinasabi natin na pipe po, dapat pipe po, hindi yung unlike po sa sa traditional po, yung talagang mano-mano, hindi po ganoon. Unahin po muna yung linya, yung guide nung tanse number 4, tapos unahin niyo po yung dulo, yung 4.5 po, yung downspout. Yun po. Kung gusto niyo po 5 kapal, okay lang naman. Basta ang bagsak po doon 4 po, para talaga namang bulusok yung tubig. Parang toilet flooring. Toilet flooring po. Yan. Unahin po muna mga side bago po umano doon. Yan, bago na po mag-tapping doon. Magbe-base po muna. Babalutin yung yung insulation at banig. Yan, tatabunan po muna yan sabay-sabay para wala na pong nakikita bago po yan ipapainal. Hindi kagaya sa traditional, tapos gusto nila isang araw tapos na. Hindi po ganoon. Dito iba po yung ating zero kahoy. Kahit po 3 days yan bago matapos, okay lang po yan, wala pong problema. Iba po yun, magkaiba po sila. Magkaiba po ng proseso yung sinauna at ito pong zero kahoy natin. Kalokohan yung sinasabi nila na kailangan tapusin yung halo. Katarantaduhan po yun. Dito, hindi sila uubra sa mating ng natin, ng banig natin. Yan po, pang ilan natin ba? 3 days na. Pang 3 days po namin binuhusan to. Yan, kasi dalawa lang po kami. Pero kung marami, isang araw kaya naman po . Pero kasi ang challenge po dito yung pag-aakyat namin ng ng materyales, di ba? Yung gravel and sand po namin at yung semento, yan po yung medyo challenge kasi nasa 3rd floor na po ito, hindi po to 2nd floor. Pagka ito 2nd floor, 3rd floor po, kaya medyo medyo yun talaga. Medyo mahirap. Ya. Dami na. Yan, dito pa rin. Yan, ganyan lang po . Final, tapos na po. Huwag po magtitipid sa graba, palagi graba. Isang semento, 2 graba. 3 buhangin lang po. Ganun po, sa base. Pag malapit na po, manipis na yon, magbawas na po reduce na tayo ng graba. Titingnan natin kung ano lang yung dapat na mas maraming lagyan ng graba. At yung tatapingan na lang natin. Wala na pong graba yun. Katulad po nito, nagmix tayo ng graba kanina, hinati lang natin yung para lang doon. Yung para doon lang po. Yeah, doon po. Yung doon. Kasi medyo kakain pa siya ng tres. Yan. Dito po, tapping na tayo dito. No need na maggraba dito. Kasi ang tindi na po ng graba ng base niyan. Matinding graba na. Yan, sige, hanggang sa susunod na natin, update. Yan. Ito po, magsa-sidings pa tayo ng concrete. Yan, sa sidings pa tayo ng concrete. Hollow blocks. Kaya sa susunod, salamat. Yan, ingat palagi sila. Okay.